O, take 2 tayo. Magulo magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Arateles po, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Davao City Police Chief, sinibak po sa pwesto dahil po dito sa sinagawa nung, alam ko nung March pa to, Marso, isang linggo na war on drugs para ipakita ni Mayor Duterte, Baste Duterte, na seryoso siya, no? Na ayaw niya ng droga sa Davao City. Sibak po. Pag-usapan din po natin ito pong pagbibiro ni Senator Nancy Binay. Dinaan po sa biro yung naisa raw po sa nag-trigger na pagkawala sa pwesto ni Mig Zubiri ay eto pong injured na paa ni Ramon Revilla, no? So sabi nga ni Nancy Binay, mas powerful pa ang injured na paa kaysa sa powers that be, no? At siyempre po, eto po, suriin natin maigi. Bakit po ba gustong ipaban itong TikTok nito ni Congressman Benny Abante Jr.? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, tignan natin saglit na saglit lang. Baka may importanteng message to si Parak. Baka kinakailangan nating malaman. May nangyayari na palang minsan wala akong kaalam-alam eh. Saglit na saglit lang. Babasahin ko lang tong ano ni Parak sa atin. At baka iba na nagaganap eh, wala pa tayong kamalay-malay. Okay. 1 minutes lang. Bago po to, no? Open letter. Ngayon lang po to, hindi ko pa po alam to. Binigay lang po ni Parak. Ito po galing po kay President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang sinabi, hindi ko pa po ito nababasa. Okay. I'm writing this open letter to the people of Tacloban para po sa mga, ano ba to Parak? Nabasa mo na ba to? Kumpirmado ba tong galing kay kay Pangulong Duterte? Paliwanag po dito sa Maisog, Tacloban, no? I-confirm lang muna natin kay Parak. Mamaya na siguro natin to babasahin. Kinakailangan siguro natin basahin ko lang po, no? Hindi, legit naman na baka kasi makuryente tayo po mamaya. Okay. Basahin ko na rin po to para sa inyong lahat. An open letter to the people of Tacloban and the Philippines. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions, and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these places and activities have one thing in common, the Maisog rally scheduled on May 25, 2024 as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolos City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum City, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Jobahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part
in thwarting these rallies, you pay dearly for it. No, so yung mga punto po ni Pangulong Duterte, ito po ay isa na naman pong ano no, yun pong ginagawa po ng administrasyong ito para po yung mga lehitimong o yung mga legal na pagpapahayag ng mga hinaing ng mga tao ay pigilan, no? Direkta pong inaakusahan ni Pangulong Duterte itong gobyernong ito na may kinalaman yung maisog rally, no? Dito po sa mga pagkakaso o pagkakasuspindi kay Cebu City Mayor at Tagum Davao del Norte ay yung Davao del Norte Governor. Yung suspension po nila ay sinasabi po ni Pangulong Duterte na ito po ay pagpapakita o pagbibigay ng halimbawa sa mga local officials na kung kayo ay hindi kung na ito ay magandang ito ay halimbawa kung kayo ay patuloy na mag-entertain ng mga maisog rally, kayo ang kasunod, no? If only I would be the only one who made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that it is not the case. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Okay. Winawarningan na po tayo, no? Palala na po ang sitwasyon. Pati po itong binabantayan natin na maaring gera sa pagitan po ng ito nga po, baka magkaroon po ng digmaan, no, sa mga pagitan po ng mga powerful na bansa dahil po diyan sa kagustuhan na ng China na kunin na ang kanyang probinsya. Sa paningin niya ay probinsya niya na Taiwan. At winawarningan po kanina, tinalakay natin yan, no? Winarningan na ng China ang US na wag nang nakilalanin yung One China policy at iwasan na yung pagpunta ng mga opisyalis dito po sa tinatagurian niya renegade province na Taiwan. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation that I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipino are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. So, kahit po nanganganib si Pangulong Duterte, ay patuloy po siyang magsasalita. Kahit po ang kanyang buhay ay itataya niya para mayroon pong mapagsumbungan ang mga taong nawawalan ng boses. Grabe, no? Maraming salamat dito, ha. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never, ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, and even more so now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. 22 years na mayor, 6 na taon na presidente, ang dami pong mga tumututol, no, sa panunungkulan at sa mga programa ni Pangulong Duterte, pero never po niyang pinigilan kahit na anong rally.
It is a sad day for the Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend it. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us them will get the message that we will not allow them to do so. Ganda po na mensahe ni Pangulong Duterte, no? Ito po, ang sinasabi niya, challenge niya yung mga Pilipino kung talagang nagmamahal tayo sa demokrasya. Kinakailangan pong ipaglaban natin. Kasi hindi po pwede na sinasabi lang natin na mahal natin ang demokrasya pero hinahayaan natin yung powers that be na yurakan, no? Yung ating karapatan na makapagpahayag ng Pero nyo, Freedom Park. Once again, my apologies not only for the indirectly being the cause of all the inconvenience heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconveniences, difficulty, and even suffering this may cause them at the end of the day. It is not for my own benefit but for every Filipino citizen. Mabuhay po kayo, Tatay Digong. Maraming salamat po sa pagpapalakas ng loob, no? Ito na po, humaharap po tayo ngayon. Sinasabi po ni Tatay Digong, no? Humaharap po tayo ngayon sa grabing pagsagka o pagpigil, no, ng ating karapatan na malayang magpahayag. Ngayon lang po tayo nakarinig na mga Freedom Park sinasarahan. Sa Dumaguete, dineklara nila na sarado ang Freedom Park dahil aayusin. Dito naman po, ginawang parkingan yung Freedom Park ng mga traktora. Disruptive din daw, ayon dito kay Pangulong Duterte, yung mga kuryente, pati yung pagta-travel, no, sa Tacloban. Kaya humihingi po ng paumanhin si Pangulong Duterte sa mga taga-Tacloban na naapektuhan ng pagpipigil na to ng gobyernong ito sa Maisog Rally. So mabuhay po kayo, mabuhay po ang mga vlogger na nariyan sa Maisog, mabuhay po kayo Pangulong Duterte, mabuhay po yung mga taga-Tacloban. Asahan nyo po na hindi po tayo titigil, no? Sa kasusuporta para ipaglaban po natin yung demokrasya. Kasi po pag wala po nakipaglaban sa demokrasya, wala po yan. Yung karapatan po natin, nagtataka po kayo, no? Sama na po natin yan. Maraming salamat, Parak, sa pagbibigay mo nitong pahayag na to ni Pangulong Duterte. Anyway, kaugnayan po yan, no, sa tinatalakay natin. Bakit po ba gustong ipagbawal nito ni Abante itong TikTok, no? Mababaw lang po yung ano natin, no? Pero very practical. Yung TikTok po, ipinapahayag po dyan ng mga Pilipino o libangan, di ba? Naglalabas tayo ng mga talent diyan. Bakit po biglang pipigilan? Kasi ang kinakatwiran dito ni Abante, baka daw, ito po did you know that the parent company of popular social media platform TikTok has links to the Chinese government? Antindi, no? With the rising tension between China and the Philippines, the government must take positive preemptive action to ensure that we protect our citizens from manipulation and misinformation campaign using social media from any foreign adversary country.
Yan po ang sinabi ni Abante. Alam po ninyo, no? Kasama po yan sa demokrasya, no? Yung free market of ideas. Hindi po pupuwedeng kayong mga congressman, no? Kasi ang iniiwasan niya, sabi niya, iniiwasan niya na magagamit yung TikTok o kung anumang social media sa kampanya laban sa pamahalaan. Okay. Sino po ba yung nagsasabi na yung sinasabi sa social media ay kontra sa pamahalaan o kontra sa mamamayan at kontra sa bansa at kontra kayo? Yung social media po, eto po, 'pag pinagbawal po niyan, 'pag pumayag po tayo na pagbawal yung TikTok, isusunod na po nilang ipagbawal yung Facebook, yung YouTube. Kasi sasabihin nila, una may katwiran pa sila 'no, China kasi ang ano, TikTok, eh. Baka ginagamit ng China 'yan, 'no? Dahil yung mga impormasyon. Alam po ninyo, magtotohanan tayo, high-tech na po ngayon. Hindi niyo po ba naririnig yung mga satellite, 'no? Yung Amerika nga po napupuntahan ng China sa pamamagitan yung mga weather balloon. O hindi raw, hindi raw TikTok, hindi raw Chinese, company yung, TikTok. Anyways, regardless, 'no, ang sinasabi po natin, mahirap po na kontrolin yung impormasyon. Yan na nga po yung ayaw natin sa martial law, 'no, yung mga tao po na nasa kapangyarihan na lang, yung nagpapasya, hindi po ganyan ang demokrasya. Ang demokrasya po o ang kalayaan po, hindi po yan yung kung sino lang yung o kung ano lang yung gusto niyong marinig ng tao. Kasi 'pag bumigay tayo sa TikTok, sabihin natin, "O sige, total yung TikTok naman sayaw-sayaw lang yan." 'No? O alam ko nga Singapore citizen kasi sinalang na yan sa Amerika, eh. Pero anyway, ano man, hindi tayo dapat pumayag. Kasi isusunod na nila. Sasabihin nila Facebook dahil ginagamit ng mga vlogger laban sa pamahalaan. Bakit po ba kayo takot na takot, 'no? Bakit po kayo takot na yung mga social media natin ay nagagamit po ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino na magkaroon sila ng boses? Sa totoo lang po, kung wala pong social media, kilala niyo ba ako? Kung wala pong social media, kilala niyo ba yung mga banateros? Kung walang social media, makikilala niyo ba si Maharlika? Imagine niyo po kung wala pong social media, yan yung gusto nila, eh. Sino po ang pinakikinggan natin? Sila Karen Davila lang, si Mike Abe? Tignan niyo po, kahit media nga yung SMNI, eh. Anong ginawa niyo sa SMNI? Dahil ayaw niyo yung mga sinasabi ng SMNI, tinanggal ninyo. Tinanggal ninyo sa ere. Eto po yung chance ng mga tao, kahit sino po pwede magsalita sa social media. Eh, ang dami naman nga pong dinidemanda niyo naman yung mga taong ang dami niyo ng vlogger na dinidemanda, eh. Takot pa rin kayo na nga makapangyarihan. Oo, kahit sino po may-ari niyan. Yung mga personal information, bakit sa Facebook ba hindi kayo nagbibigay ng personal information? Yung sinasabi niyo pong ginagamit niya ng paniniktik, high-tech na po ngayon. Kaya ng tiktikan ng mula po sa space yung ating bansa.
Naririnig na, nakikita na nila lahat nagaganap sa bansa natin. Ang importante po, etong sinasabi ni Pangulong Duterte, no, magkaroon pa rin tayo ng kalayaan sa pamamahayag. At yung media po natin, bias laban sa mamamayan. Nakita niyo po ba? Ano po ang pagkabias ng ating media? Hindi namimili lang po sila ng binabalita. Meron ba media natin na pumupunta sa Maisog? Ako po, saksi ako ron. Walang media sa mga Maisog rally. Sino po ang nagbabalita ng nagaganap sa Maisog? SMNI ang media doon at saka mga vlogger. Yan ang katotohanan. Congratulations sa atin, 240K na pala tayo. Yan po ang katotohanan. Tapos tatanggalin niyo yung social media. Dito na lang po nakakapagpahayag. Huwag po kayong pumayag na tanggapin ninyo na tanggalin yung mga social media na yan. No? Kasi sila na lang. Talagang masasabi nga natin na katulad po niyan sa Davao ngayon. Pasensya na kayo, na-extend tayo dahil nagbasa tayo ng mensahe ni Pangulong Duterte. Maraming salamat muli kay Pangulong Duterte. No? Tuloy po ang laban, tuloy po ang Maisog, mga rally na Maisog kahit po kada po pupuntahan. Tandaan niyo po ang ginagawa nila sa atin, ginawa sa Bulacan, ginawa po rito. Sa Tacloban. At saka yung pagsisinungaling. Grabe po ang kasinungalingan. No? Na ang kakampi po nila sa pagsisinungaling yung media. Katulad niyan, no? Di kayo naawa sa mangingisda. Kinover nyo lahat nung ginawa nung mga tropa ni yung Atin Ito movement na yan. Pagkatapos po nang lumusob doon yung Atin Ito, wala pong direktang nagbibigay ng kaugnayan, yung media hindi po nila. Pero yun po ang epekto ng pagpopropaganda nitong mga tropa ni Ray Saunteveros, yung Atin Ito movement. Nung pagpunta nyo ron na mamimigay kunwari kayo ng ayuda sa mga mangingisda, ano sabi ng mga mangingisda? Yung ayuda, ano lang yan. Yung ayuda, isang araw, 2 araw lang yan. Pero yung mapoprotektahan nyo ba sila sa banta ngayon ng mga Chinese na huhulihin sila? Siyempre, hindi. Yung pambobomba nga sa atin, hindi natin maprotektahan yung sarili natin. Paano kayo poprotektahan? Nakakapunta ba rin yung Philippine Coast Guard? Hindi. Yan yung sinasabi ko. Inuuna natin yung propaganda kaysa kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Okay, punta po tayo dito sa Davao. Sinibak po itong sa pwesto, itong Davao City Police. No? Ito po, kaugnayan po to. Ito po, kinumpirma ni Police Regional Office Region 11 spokesperson Major Catherine De La Rey na isinailalim si Davao City Police Chief Colonel Richard Badang sa administrative relief. Base ito sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service kasunod ng sinagawang motu proprio investigation hinggil sa pagkamatay ng 7 individual sa anti-illegal drugs operation sa Davao City noong ika-23 hanggang 26 ng Marso ng taong kasalukuyan. Kakaibat ito ng drug war na inilunsad ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan isinagawa ang naturang operasyon sa ilalim ng pamamahala ni Batang nakatatalaga lamang bilang bagong DCPO director noon. Okay, alam po ninyo, ang question po,
Meron po ba nilabag yung mga pulis, 'no? Sila po ba ay, hindi po ba totoo na yung mga napatay, 7 lang po 'yan, eh, 'di ba? Marami pong operasyon, 7 po napatay. Hindi po ba napatunayan niyo na po ba na in-execute 'yan at hindi po 'yan mga nanlaban? Okey, Marso po 'yan, eh, Marso po naganap, Mayo na ngayon. Ibig bang sabihin may kaso na po 'tong mga pulis na 'to? Alam niyo po, si Pangulong Duterte dahil matagal po siyang naging mayor at prosecutor at the same time, naging prosecutor din, hindi at the same time, naging prosecutor din po siya. Alam niyo po, alam niya yung ano, eh, yung mga pulis na nakakasuhan, yung mga pulis na natatanggal sa eto, lawful po yung order mag-conduct ng war on drugs. Unlawful na po ba yung war on drugs? Bawal na po bang ipagtanggol ng mga mayor yung kanyang mamamayan laban sa droga? Kasi parang ganun po yung gustong palabasin, eh. Porket sinabi po ni Pangulong Marcos na walang mamamatay sa war on drugs niya at etong mga taga Davao ay may namatay, may kasalanan agad, automatic? Wala na po ba? Eh, alam niyo po, yung pinahiwatig po niyan, ganyan yung sinabi ni Pangulong Duterte noon, eh. Bakit kahit alam ng mga pulis before siya naging presidente, bakit kahit alam ng mga pulis na may mga yung mga drug operator dun sa lugar niya, hindi nila hinuhuli? Alam niyo kung anong sinabi ni Pangulong Duterte? Kinakasuhan sila. Mayayaman yung mga drug operator. At pag kinasuhan yung mga pulis, hirap po yung mga pulis dahil alam niyo yun, nagtrabaho sila, no? Dahil trabaho nila yun. Trabaho nila yung trabahuin yung droga sa lugar nila. Pero makakasuhan sila. Tapos wala naman tulong sa pang-abogado, wala. Yung sinabi ni Pangulong Duterte kaya magbubulag-bulagan na lang. Di ko po sinasabing lahat. Pero yung mga nakaranas po nun, may kakilala na pulis na kinasuhan ng mga operator ng drugs. Mapepera po. Kaya silang kasuhan. Kaya silang buweltahan. Ito hindi pwedeng ano to. Misis ko to. Mahal, naka-ano ko, ka-live. Tawag ako after ng live. Uuwi lang namin. Bye-bye. Okay. Kaya alam niyo na po mangyayari niyan. Wala na po kayong mababalitaan na malalaking operasyon na talagang hindi na po magano kasi ganyan pala, oh. Sumunod kayo sa isang lawful order ng mayor na ano pong gagawin ngayon ng mga pulis? Eh, putya matatanggal pa kami sa pwesto niyan. Eh, iyan po yung implikasyon nun kahit ako, 'di ba? O mga bata, wag na muna kayong ano, kulang tayo. Indirectly, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. 6 years lang. 6 years na pamumuno nitong ganito. Mamimigay na lang ng ayuda. China-challenge ko ulit yung mga pumapasok dito na mga trolls. Ano ang may pagmalaki ninyo? Na ipagmamalaki nyo na ginawa na ng gobyerno sa 2 taon? Okay, punta po tayo rito. Bagamat dinadaan sa biro nito ni Nancy Binay, no? The most powerful yung yun pong paa. Kasi yun na kinakatwiran ngayon, eh.
Ang linaw po, sabi ni dating Senate President Zubiri, kaya siya natanggal sa puwesto dahil hindi siya sumunod sa powers that be. Thank you very much kay Evain Loha na nagbigay sa atin ng 25 Hong Kong dollars. Hindi siya sumunod sa powers that be. Ano po yun kapani-paniwalang kwento. Biglang siyempre, para hindi lumabas na siya ay tau-tauhan lang itong si Quezzo, no? Kinakailangan niyang akuin lahat, no? Na siya yung naglakad, ang galing niya, no? Ilang araw niya lang trinabaho yung mga senador. Yung nag-trigger daw, isa sa mga paliwanag nila, yung siyempre kitang-kita natin na parang inapi ni Mig Zubiri si Ramon Revilla, no? Yung drama ng paa. Kaya sabi nga ni ito po mga sinabi nito ni ni Binay. Sabi ni Binay, English speaking pala to si Binay. We have the first Afro-Filipino African Filipino. Biro lang, Ma'am Nancy. Biro lang. English speaking. African Filipino. Ito ang sabi niya, medyo weird lang kasi. Medyo weird lang kasing isipin na sa dinami-dami ng conspiracy theories na nagsilibasan sa likod ng Senate ko, isang paalang pala ang dahilan kung bakit nasipa at natanggal sa pwesto si Mig Zubiri. Yan. So, ganun na nga. The best or worst interest of the nation is just a foot away. Ang dami, no? Ang tindi. Komedyante pala to Revilla is recovering from Achilles tendon. Yan. Kung yung paa ang dahilan sa pagkatanggal sa pwesto ni Senator Migs, masasabi natin na that they have really put their best foot forward. Ikaw naman mo, Senator Binay, magaling ka pala magpatawali ka rito. Ilapit mo yung ulo mo, Senator Binay, at lalagyan pupulbuhan kita. If a sore foot can inspire such decisive actions, just imagine what a fully functioning pair of feet could do. But now the foot has spoken, sama-sama para sa paa ni Senator Bong Revilla. Senator Bong Revilla, meron ka ng tawag doon? Campaign na sama-sama. Ano yung sabi ni Binay? Sama-sama para sa paa ni Senator Bong Revilla. Nakaka-insulto nga naman, no? Sa Solid 7. Yan po ang bagong taguri sa kanila, no? Solid 7. Yan yung hindi nang iwan kay Mig Zubiri. Wala naman tayong pakialam dyan. Pareho naman dilawan yan. In fact, alam nyo, eto katotohanan Mig Zubiri. Di ka naman inapi. Mahina ka talagang leader. Aminin mo na. Paano ko mapapatunayan na mahina? Ilang araw ka na nakudita, hindi mo pa alam kung kayo yung magma-minority o mananatili sa majority. Sinipa na kayo ng paa ni Revilla. Hindi mo pa rin mapagpasyahan kung kayo ay magma-minority. Dapat automatic na yun. Diba? Saan mo dadalhin yung pito na yan? Nag-iisip pa rin. Ganun ka kahina. Ang tagal mo mag-isip. Ilang araw na ba? 1 linggo na yata yan nakudita Tapos sasabihin mo na mahina ka talaga. Di ba? Pero ang katotohanan, tama si Zubiri. Hindi siya sumunod
Ano po yung hindi niya sinunod? Una, tsa-tsa. Ikalawa, patigil yung Fidelix ni Bato. Sama-sama tayo para sa paa ni Revilla. Mahusay ito si Nancy. Tapos yung problema nagulat. Doon ako bilib na bilib, no? Nagulat ka talaga. Wala kang kamalay-malay. Nagulat ka na tatanggalin na siya. Anyways, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong